Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Panginoon o Pahinginoon. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Filipos 2 verse 9. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Salamat at purihan ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang tatak o trademark ay lubhang napakahalaga, lalo na sa mga kumpanya na pinag-iingatan na makagawa ng maganda at kilalang pangalan. Kung magkaminsan dahil sa sila ang naunang gumawa ng produkto, ang tatak nila ang itinatawag sa produkto. Tulad halimbawa, ang tawag natin sa toothpaste ay Colgate, ang camera ay Kodak, at marami pang iba. Sa Filipos 2 verse 9 ay makikita natin ang parangal sa kanya. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, ay nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod. At sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon. Sa ikararangal ng Diyos Ama, ang Kanyang marangal na pangalan ay pinakamahalaga sa buong mundo. Aminin man natin o hindi, maliit lamang ang ating pangunawa bilang tao sa kung sino talaga ang Diyos ayon sa Biblia. Kadalasan ay pinaliliit natin ang Diyos dahil itinutulad natin siya sa kakayahan at limitasyon ng tao. Hindi natin nauunawaan ang kadakalaan ng Diyos. Kung tayo ay nananalangin, ilang beses man natin pinapasalamatan ang Diyos dahil sa kanyang kadakilaan at kahabagan sa atin. Ilang beses din ba natin siyang pinupuri dahil kahit hindi natin maunawaan, nararanasan pa natin ang kanyang kabutihan. Kailan nating huling pinagpasalamat ang kanyang pagiging Panginoon sa ating buhay? Puro paghingi ba ng mga kailangan ang bawat panalangin natin at mas mahabang bahagi ba ito ating panalangin? Sa totoo lang, marami sa atin ay hindi talaga itinuturing si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay, kundi isang ATM or Automated Teller Machine. Upang maibigay ang ating mga pangangailangan, Panginoon ba siya o Pahinginoon? Dapat natin tandaan ang mga sumusunod. Ang Diyos ang Panginoon ng sandaigdigan. He is the Creator, the Almighty, Eternal, All-Knowing, All-Powerful, Awesome, o kahangahangang Lord of Lords and King of Kings. Ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos ay hindi natin mauunawaan. Tignan natin. Sinasabi ng mga astronomer na may higit sa 100 bilyon ang mga galaxy sa sandaigdigan. Ang bawat galaxy ay may bilyon-bilyong mga bituin. At ang kinikinala nating araw ay may kaliitan kumpara sa iba pang mga bituin sa ating galaxy. Pinaniniwalaan ng mga astronomer na may mga milyon-milyong mga mundo dito pa lang sa ating galaxy, ang Milky Way. Ang wika sa Isaiah 40 verse 26, "Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng mga bansa." Ay sa Isaiah 40 verse 23 to 24, inalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila ay mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Ang Diyos ang naglalagay at nag-aalis ng mga namumuno sa mga bansa dahil siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang Panginoon ng bawat individual. Kahit Panginoon ng sandigan at ng lahat ng mga bansa ang Diyos, nagnanais siya ng isang malalim na kaugnayan sa bawat isa sa atin bilang individual. Ayon sa awit 139 verse 3 to 4 at 16, "Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. At ako'y iyong nakita na. Hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Maaring paparito at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Mayroon din magsasabi, narito ang Mesiyas o nariyan siya. Huwag kayong maniniwala o naroon siya sa ilang. Huwag kayong pumaroon. Gagamitin ng kaaway ang kanyang pangalan. Tulad na nakikita nating naguhuwad at ginagamit ang may magandang pangalan na isang produkto, ay ganito ang gagawin ng manlilinlang. Kaya tayo binibigyan ng babala. Patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon dahil sa maling pangunawa natin sa mga katotohanan. Na lumalapit lang tayo kapag may kailangan at may suliranin. Simula po ngayon, ay kilalanin natin na ang Panginoon ang number 1 sa ating buhay. Tayo po ay manalangin.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa buhay na pinagkakaloob niyo sa bawat isa po sa amin. Nawa po'y pag-ingatan niyo po ang mga anak po ninyo na magsisik trabaho, papunta po sa kanilang workplace, sa kanilang eskwelahan. Bigyan niyo po sila ng guidance po. Gayon din po ang ating mga kapatiran na may hinihintang karamdaman, O Lord. Bigyan niyo po sila ng kagalingan upang po patuloy po sila magpuri sa inyo. Sa iyon lamang po itinataas ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.